Balik tayo sa The Weekend News. Minsan ba'y naranasan nyo nang maging makakalimutin dahil masyadong maraming ginagawa o di kaya iniisip? Ano ba yung mga sinasabi ko? Hindi nyo na kailangan uminom pa ng gamot dahil may mas madaling paraan para dyan. Alam nyo bang sa pamamagitan ng pagtikom daw ng inyong kamao, alapakya o ay maaaring gumanda ang inyong memorya? Tingnan nga natin, kwento mo nga, Jackie Sai. Napag-alaman na sa pamamagitan ng body language, hindi lamang natutukoy ang emosyon ng tao, kundi ang kapasidad ng memorya nito. Sa bagong pag-aaral na isinagawa ng mga estudyanteng sina Ruth Proper at mga kamag-aral nito sa Montclair State University, natuklasan ang magandang epekto sa pag-iisip ng clenched fist o mahigpit na pagsarado ng kamao bago magmemorya ng mga salita. Binubuo ng 5 grupo ang pag-aaral na ito kung saan binigyan sila ng 72 salita upang alalahanin. Ang unang grupo sa loob ng 90 segundo ay nagsarado ng kanang kamao, samantalang ang pangalawang grupo ay gumamit ng kaliwang kamay bago memoryahin ang listahan. Ang pangatlong grupo ay gumamit ng kanang kamao bago magmemorya at kaliwa naman sa pag-alaala. Ang pang-apat naman ay nag-umpisa sa kaliwa at nagbahagi gamit ang saradong kanang kamao. Ang pang-5 grupo ay tinatawag na control group kung saan hindi nagsarado ng kamao ang mga miyembro ng sinasagawang pag-aaral. Dahil dito, natuklasan na sa simpleng pagkilos habang nag-iisip ay nagdudulot ng pagbabago sa memorya. Kaya naman paalala ng mga researchers na ito na huwag isiping makikipag-away ang mga nagsasarado ng kamao. Marahil sila ay sumusubok lamang mag-isip ng nakakalimutang bagay at alaala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.